Dalawang bagyo magsasanib, bagyong Obet at Pilandok papasok na sa PAR. Typhoon Saudel, patuloy ang paglakas at paglapit nito sa Luzon habang ang dating bagyong Neneng ay muling lumakas. Alamin ang mga direksyon nito ngayong araw at sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Linggo, August 23, 2026. May tatlong mahalagang sistema tayong mahigpit na minomonitor sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Nariyan ang isang lumakas na Typhoon Saudel sa malayong silangan ng extreme northern Luzon at isang tropical depression Gainer na dating bagyong Neneng sa hilaga ng Batanes at isa pang tropical depression sa silangan naman ng Visayas na patuloy natin binabantayan. Ngunit narito ang tanong, papasok ba sa ating Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saudel? Ano ang magiging epekto nito sa ating bansa? Lalakas ba ito? At bakit kahit malayo ang sentro ng bagyo, may mga lugar pa rin sa Luzon na makakaranas ng pag-ulan, malalakas na hangin at maalong karagatan? Sa forecast na ito, pag-usapan natin ang lahat ng yan mula Batanes hanggang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Kaya kung may pamilya kayo sa mga lugar na ito, stay tuned hanggang dulo dahil may mga detalyeng dapat ninyong bantayan sa mga susunod na araw. Samantala, kung gusto mo naman maging updated lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, simulan natin ang pinakamalakas na sistema na minomonitor natin ngayon. Ang Typhoon Saudel ay patuloy na lumalakas habang kumikilos pa northwestward patungo sa hilagang kanluran. Ang lokasyon nito ay nasa layong 2,245 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Mahalagang tandaan na nasa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, taglay ng Saudel ang maximum sustained wind na 155 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 190 km per hour at may central pressure na 950 hectopascal. Ibig sabihin nito mga kababayan, isa itong malakas at organisadong typhoon at sa isa pang napakahalagang detalye, ang malalakas hanggang typhoon force wind nito ay umabot hanggang 520 kilometro mula sa sentro. Kaya kahit napakalayo pa ng sentro nito dito sa ating landmass, mahalagang bantayan ang magiging galaw at lawak ng sistemang ito. Sa susunod na 12 oras, inasahang magpapatuloy ang bagyong Saudel sa pagkilos patungong northwestward. Pagkatapos nito, inaasahan namang kikilos ito sa direksyon west-northwestward para sa natitirang bahagi ng forecast period. At dito ngayon nagiging interesante ang ating sitwasyon. May posibilidad na pumasok ang sentro ng bagyong Saudel o Typhoon Saudel sa northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes, araw ng bukas, August 24, maaari sa umaga o kaya sa hapon. Kaya sa mga susunod na weather updates ay napakahalaga dahil ang isang maliit na pagbabago na sa direksyon ng bagyo ay maaaring magbago rin sa magiging posisyon nito habang papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon ang tanong kung papasok na ang Typhoon Saudel sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ano ang mangyayari? Mga kababayan, ibig sabihin lamang nito ay formal na itong babantayan at bibigyan ng local name at ang susunod na pangalan ay Bagyong Obet o kaya naman Bagyong Pilandok. Depende sa kung alin sa mga tropical cyclone ang unang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit mahalaga linawin ang pagbibigay ng pangalan ay hindi nangangahulugan ng automatic na landfall. Sa kasalukuyang forecast scenario, inaasahang mananatili ang Typhoon Saudel sa ibabaw ng Philippine Sea at maaring lumabas muli ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Martes, Tuesday, August 25. Gayunpaman, may isang mahalagang detalye na dapat bantayan. Kung ang magiging galaw nito ay mas westward kaysa sa kasalukuyang inaasahang track, maaring mas tumagal ang pananatili nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya huwag nating tingnan ang forecast track bilang isang permanenteng linya. Ang track ng isang tropical cyclone ay maaari pa ring mag-adjust depende sa atmospheric condition. Kaya para sa mga kababayan natin na lalo na sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon, mahalagang bantayan ang mga susunod na tropical cyclone updates. Ngayon mga kababayan, ang tanong, lalakas pa ba ang Typhoon Saudel?
Batay sa forecast, may posibilidad na ang Typhoon Saudel ay umabot sa Super Typhoon category pagsapit ng susunod na araw. Pagkatapos itong umabot sa peak intensity, inaasahan naman ang gradual weakening. Ngunit kahit humina, inaasahang maaari pa rin itong manatiling isang typhoon habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Depende sa magiging aktwal ng development nito. Kaya ang Typhoon Saudel ay isang sistema na talagang dapat nating bantayan. Hindi lamang dahil sa lakas nito, kundi dahil sa laki ng sirkulasyon nito at sa posibilidad na maka-impluwensya sa mga weather system sa paligid natin. Ngunit sa ngayon, ayon sa forecast scenario, mas mababa ang posibilidad na direktang maapektuhan ng Typhoon Saudel ang lagay ng panahon at kondisyon ng karagatan sa malaking bahagi ng ating bansa sa loob ng mga susunod na 3 araw. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala nang dapat bantayan dahil ang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa Luzon ay ang southwest monsoon o habagat. At ito ang dahilan kung bakit may mga lugar sa Luzon na makakaranas ng mga pag-ulan at thunderstorm. Samantala, minomonitor din natin ang Tropical Depression Gainari na dating tinatawag nating Bagyong Neneng. Ang lokasyon nito ay nasa layong 565 km hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained wind na 55 km per hour at may pagbugso na umaabot na 70 km per hour. Kumikilos ito patungong kanluran sa bilis na 10 km per hour. Bagamat hindi ito ang pangunahing weather system na direktang nagbibigay ng widespread weather impact sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw, mahalaga pa ring bantayan ang sistemang ito lalo na para sa mga lugar na malapit sa Batanes at mga karahatig na karagatan. At para sa ating mga isda at maliliit na sasakyang pandagat, hindi lamang lakas ng hangin ang dapat tingnan. Napakahalaga ring bantayan ang kondisyon ng karagatan. At sa ikatlong sistema, ang Tropical Depression sa silangan ng Visayas. Ang lokasyon nito ay nasa layong 1,205 km silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained wind na 55 km per hour at may pagbugso na umaabot hanggang 70 km per hour. Kumikilos ito patungong northwestward sa bilis na 15 km per hour. Hindi inaalis ang posibilidad na ang tropical depression na ito ay makapasok din sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa ngayon, meron tayong dalawang pangunahing sistemang dapat bantayan kaugnay ng Philippine Area of Responsibility N3, ang Typhoon Saudel at ang Tropical Depression na nasa silangan ng Visayas. Kung sino man ang unang papasok sa dalawang bagyong ito, dito napapangalanan na Bagyong Obet at ang susunod ay Bagyong Pilandok. At yan ang ating babantayan sa mga susunod na updates. Ngayon naman, pag-usapan natin ang panahon sa Luzon. Ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon ngayong linggo ay ang southwest monsoon o habagat pa rin. At dahil dito may mga lugar na makakaranas ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Unahin natin ang Batanes. Inaasahan ng occasional rains o madalas na pag-ulan sa lugar na ito. Ang pangunahing dahilan ay ang southwest monsoon. Para naman sa Metro Manila, inaasahan ang cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. Ibig sabihin, hindi kinakailangan buong araw na umulan sa lahat ng lugar. Maaring may mga panahon na makulimlim na kalangitan, may ilang oras na tuyo o mahina lamang ang mga pag-ulan at pagkatapos ay posibleng magkaroon ng biglaang thunderstorm. Ito ang mahalagang paalala sa ating mga kababayang commuter. Kung lalabas kayo ngayong araw, magdala ng payong o rain gear. Maglaan ng dagdag na oras sa biyahe dahil posibleng magkaroon ng localized traffic congestion kapag bumuhos na ang ulan. At lalo na sa mga flood-prone areas, bantayan ang mga pagtaas ng tubig dahil kapag may thunderstorm, maaaring mabilis ang buhos ng ulan kahit hindi ito tumagal ng napakahaba. Sa Ilocos Region, cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. May posibilidad na moderate hanggang kung minsan ay mas malalakas na pag-ulan dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa Cordillera Administrative Region naman, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dahil mountainous ang maraming bahagi ng Cordillera, ang panganib ng landslide ay isa sa mga bagay na dapat nating seryosohing bantayan. Para naman sa Central Luzon, kasama ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija at iba pang bahagi ng rehiyon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang mga pag-ulan ay dulot ng southwest monsoon. Kaya kung kayo ay nasa lugar na mga ito, huwag magpadala sa maliwanag na panahon
dahil posible ang pagbabago ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Maaring maaraw sa ilang bahagi ng ilang lugar, ngunit biglang makulimlim naman sa ilang lugar. Para naman sa Rizal, Cavite, Batangas, inaasahan din ang cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. Maging handa sa posibilidad na mabilis ang pagtaas ng tubig kapag nagkaroon ng matinding thunderstorm. At para sa Occidental Mindoro, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil bahagi ito ng mga lugar na maaring maapektuhan ng southwest monsoon flow. Mahalagang batayan ang anumang pag-igting ng ulan. Para sa malaking bahagi ng bansa sa labas ng mga lugar na pangunahing naapektuhan ng habagat, kabilang ang maraming bahagi ng Visayas, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower or thunderstorm. At sa Mindanao, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower or thunderstorm. Ang pangunahing sanhi ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, dahil sa init at moisture sa atmosphere, maaaring magkaroon ng thunderstorm sa ilang lugar lalo na sa hapon o gabi. Kaya huwag magulat kung maaraw sa umaga ngunit biglang magkakaroon ng malalakas na ulan sa bandang hapon. Ngayon, ano ang dapat nating abangan sa mga susunod na 24 oras? Una, papasok ba ang Typhoon Saudel sa Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes, August 24? Batay sa forecast scenario, posible itong mangyari sa umaga o kaya sa bandang hapon. Ikalawa, alin ang unang papasok sa PAR? Ang Saudel ba o ang Tropical Depression na nasa silangan ng Visayas? Ito ang makakaapekto sa pagkasunod ng lokal na pangalan. Alin ang unang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Ang Typhoon Saudel ba o ang Tropical Depression na nasa silangan ng Visayas? Pangatlo, aabot ba ang Typhoon Saudel sa Super Typhoon category bago ito tuluyang magsimulang humina? Ito ay isang mahalagang development na dapat bantayan dahil ang lakas at lawak ng isang tropical cyclone ay maaring magbago. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Mga kababayan, anuman ang iyong kinakaharap ngayon, huwag mawalan ng pag-asa. May mga pagkakataong hindi natin kontrolado ang mga pangyayari, ngunit maaari tayong kumapit sa Diyos. Sa gitna ng takot, problema at kawalan ng katiyakan, tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.